Merienda ba ang gusto mo? Ito na lang ang gawin mo. Mabilis gawin, mabilis mabenta, masarap na merienda. Magandang araw! For today's video nga ay gagawa tayo ng butchi, butche. O siya, bahala ka na kung ano man ang tawag mo. At dito nga sa ating lulutuin ay gagamit tayo ng munggo filling. Bali, ito ngang munggo na gagamitin ko ay natira ko lang to dun sa ginawa ko na ice buko with munggo. Baka hindi mo pa napanood. Uploaded na rin po yan dito sa ating page. Dahil matamis na to, powdered milk na lang ang nilagay ko. Next naman ay dito sa isang bowl ay ilalagay natin yung ating 500 grams ng glutinous rice flour or yung giniling na malagkit na bigas at naglagay rin tayo dyan ng 1 cup ng rice flour or yung giniling na bigas. At para nga may tamis na ay nilagyan ko na rin ng 1/3 cup ng sugar. Sa paglalagay ng tubig ay dahan-dahan lang po nating ilalagay para tansyado natin kung gaano ba karami yung kailangan nitong ating gagawin. Dito sa ating recipe ay nakagamit ako ng 2 cups ng water pero syempre depende po yan sa water absorption ng ating ginagamit na glutinous. Para po kasing normal na bigas yan, minsan merong mahilab, nangangailangan ng mas maraming tubig. Gamitin na natin ang ating malilinis na kamay sa pagninid dahil importante na makuha natin yung right consistency. Kailangan ng kalabasan itong ating dough ay hindi masyadong wet at hindi rin masyadong dry. Just in case napadami ka ng tubig, pwede kang mag-add ng glutinous rice flour para medyo tumigas. So, hindi na natin to kailangang i-rest. Pwede na natin to agad hulmahin at ang gamit kong panukat ay yung maliit na puto molder. So, bahala ka na kung gusto mo ba ay malaki or mas maliit pa dito. Itong ating butchi recipe ay hindi po to umiimpes, gawa ng nilagyan natin ng rice flour. Para naman dito sa ating filling, ang gamit kong panukat ay 1 tablespoon. Binilog ko po muna siya lahat para mas mabilis ko na siyang magawa. So dito, ipa-flat lang natin itong ating mga dough gamit yung ating mga palad. Then, isi-sealed natin yung edge niya. Kailangan i-close natin ng mabuti, tapos iikot-ikot lang natin. Napakadali lang, para lang po tayong naglalaro. Pwede mo ring itry ito gamit ang ibang filling like ube cheese, ube halaya, at pwede ka pang mag-eksperimento. Itong next step, optional lang naman, pero kung gusto mong mas madikit ang sesame seeds, i-dip mo muna yan sa tubig bago mo i-roll dito sa ating sesame seeds. So, tingnan nyo kung may pagkakaiba ba, yung nasa ibabaw yan yung nilublob natin sa tubig, yung nasa ilalim naman ay yung hindi na natin nilagay sa tubig. Sa pagluluto naman, kailangan deep fry. Huwag po kayong mag-alala kung maraming mantika dahil kapag po nakalubog yan, hindi yan masyadong mag-absorb ng maraming mantika at yung mga matitira niyan, pwede pa nating gamitin sa mga susunod na pagluluto. 6 yung unang nilagay ko pero inalis ko yung isa kaya 5 na lang. Importante na wag nating i-overcrowd itong ating lutuan dahil habang naluluto po ito ay umaalsa. At kapag paluto na, parang palitaw, lumulutang rin po ito sa mantika. Itong mga sesame seeds, pwede pa natin tong magamit sa palitaw at lagi pong tandaan, every time na magluluto tayo ng butche, mahina lang yung apoy. Huwag po tayong magtatangkang ilakas ang apoy dahil sigurado pong puputok yan. Pagpasensyahan nyo na po dahil medyo paos pa ang ating boses for today's video. Napakaganda ng kinalabasan nitong ating butche na hindi umiimpis. At after 2 days nga po, ito ay bilog na bilog pa rin. Salamat sa panonood. Huwag mong kalimutang i-like and follow ang page. Paki-share na rin po ng video.